Ayan, so tapos na ako mag-breakfast. Actually, brunch na yon para cover na. And I'm heading to Wat Putok naman ngayon. So, ito medyo nakakaloka. Maling decision pala yung ginawa ko na bumalik ako ng hotel from Talibwading. Dapat pala from Talibwading, diretso ka na ng Wat Putok or papuntang Banchang. So, hindi na ako makakanda ng Banchang kasi kulang na sa oras eh. So, kailangan ko makabalik dito. This is before 6 p.m. para maibalik ko yung motor kasi tomorrow I'll be back to Bangkok na. Ayan, so let's see. This is another 3-hour drive, more or less. 120 kilometers siya. Ayan, kaya good luck. After 3 hours of driving, finally nakadating dito eh. Grabe takot. Grabe natusta ako. Oh yes, nakadating din dito sa Wat Putok. After 3 hours of driving from Puduntani downtown or from sea. Grabe yun, sakit ng balikat ko. Let's see kung gano'n natin siya katagal ma-hike. So, parang nasa 300 muscle yung elevation niya. And it has actually 7 levels. Pero yung advisable lang para puntahan ng mga turista yung level 1 until level 6. Kasi yung level 7 medyo komplikado siya. Actually, nakakapagod dito. Yung pag-akyat kasi stairs siya. Wooden stairs. Kesa yung trail. Mas okay yun para sa akin. So here may junction. May dalawa kasing way. Yung left is your way. And then yung sa right side naman, yung medyo mahirap daw. Pero ito lang matatest sa left. Try natin na mamaya pakabila. Oo nga pala guys, nakalimutan ko sa inyo sabihin na wala palang entrance fee dito. That's why free lang paakyat. Pero yung clothes kailangan maayos, bawal yung mga revealing clothes, mga labas ang cleavage, kaya ganyan. Yung mga like this, okay na daw yan. Naka-leggings ako, saka dry fit na damit. Yan. Asa na ba ako? Hindi ko na alam, wala sana ako. Wala kasing subtitle, charot. Walang translation, wala kasing English translation. Kaya manghuhula na lang tayo. Yan. O diba? Ang ganda ng formation niya. Bongga. Pero mapapansin nyo, brown yung pinaka niya. Brown yung mga bato. We're here sa fifth step. I'm not sure kung tama ba. Ito ba yung 5th level? But ito yung parang may temple sila dito. And dito rin sila nag-aaral about sa Buddhism yata. I'm not pretty sure. Pero here's the view. It looks awesome. Yun na nga yung step 5. So let's try naman umakit sa taas. Yung may famous nila na bridge. Ayan, ayan yung famous na para siyang ng snake, para siyang ahas. So ngayon papunta na tayo dun sa may stairs. Heading to 6th level. Level 6 I mean. Grabe, pawis. Init. Ayan. Nakaka-excite. Oh my gosh. Ayan, yung kasama ko mga bata.
dito. Papunta kami sa level 7. Now, ano ba? That's the level 7. Yan yung pinakalas niya. Ayan, kaso mali yun nadaanan ko. Yun saan ako pupunta. Anyways, laban na yan. Ang ganda ng view dito. And iniwan ako ng mga bata. Hindi doon sila tutuloy dito. Sayang, ang ganda ng view, overlooking. Ayan, ang ganda, overlooking. Somewhere doon ay Law na yan doon. Anyway, so punta na natin, kaya go na tayo dun sa suspension bridge. Ayan, isang maling hakbang laglag. Okay, finally, dito na ako sa may parang suspension bridge nila. And here's the view. I'm not pretty sure kung gaano siya kahaba, pero mukhang okay dito. Hi Zeta, I know you're watching. Ito na, yung gusto mo rin mapuntahan. Pinuntahan ko na siya, ha? Ayan. Ganda. I love it. Ayan siya. O, diba? Bongga. Ito wala na masyadong bakod. Natanggal na siya. Ayan. Oh my gosh, andito na ako sa may pinaka-bridge na. And look! Medyo nakakabrokot. Ayan. Medyo nakakabrokot siya, in fairness. Ako na lang ang mag-isa dito. May dalawa akong nakasabay, pero wala na sila magjowa. Ayan, pag na-jolog ka, Diyos ko, Rude, nakakatakot ako. Medyo kinakabahan ba habang naglalakad. Ayan, so, worth it ba pumunta dito sa Wat Putok? Yes. Guys, just sa trivia, yung Wat Putok pala, tinawag siyang Wat Putok, or sa English translation niya ay Lonely Mountain. So, ang ganda dito kasi sa Wat Putok, guys. I mean, dito sa area ng Udon Thani at Bunkang. Hindi siya masyadong pasyalan ng mga turista. Kaya kung gusto mo yung mga open nature activity or mga ganito, day hike, tapos yung kagaya sa Lotus, yun sa Buadeng, maganda siyang puntahan kasi hindi siya super crowded eh. Yun nga lang, malayo sa bangko, kaya anticipate nyo na mas maganda makapag-book kayo ng murang ticket from Don Muang or from Suwanabong papuntang Udon Thani. And then from there, from Udon Thani, pwede naman kayong mag-book na lang ng motor kung kaya nyo mag-drive or ng car. So yung akin pala ay rented ng motorbike for 24 hours. Ang binayaran ko ay 300. Pero kung i-rent mo siya ng mas matagal, parang 250 siya per day. O diba? Super tipid kasi nga yung mga distance dito outside Udon Thani medyo malayo. Pero kung nandun ka lang sa Udon Thani sa may downtown or sa may city, kaya mo siyang motorin lang talaga. Pero ito, mas maganda kung may karelyebo ka sa pagdadrive kasi long drive, 3 hours. Tinakbo ko siya ng 3 hours from sa Udon Thani papunta dito sa Bunkang. Kaya ang target ko by 4 makababa. If you like this vlog, please give me a thumbs up. Comment down below kung nagustuhan mo din ba, and please subscribe if you haven't subscribed to my channel yet. Thanks for watching, guys. Bye.